Pwede bang tumawag yung isang law office sa isang barangay sa kung saan daw ay magpapile daw sila ng certificate to file action para sa small claims court. So sa video ito talakayin natin yung mga ganitong klase ng mga text messages na matatanggap ninyo dito sa mga abusadong ulap, dito sa mga tolonggis na ito. Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Basta kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like at i-share nyo na rin po para magkaroon ng ideya yung ibang mga OLA victims sa kung paano yung gagawin nila sa ganitong klase ng senaryo. Kung sakaling makakatanggap ko yung ganyang klase ng text. Then, para updated po ko, i-hit nyo po yung notification bell para updated po sa mga videos na in-upload natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako hihikayat na kayo ay mangutang sa OLA. Ako po, sinusubukan ko po mismo para i-review at silipin kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations at magkaroon kayo ng info at gabay sa kung ano nga yung ginagawa nila sa kanilang operasyon, sa kanilang pagpapautang. Uulit ko, hindi po ako nang hihikayat na kayo ay mangutang. Sinisilip ko lang po siya para magkaroon kayo ng tamang expectation. Okay, simulan na natin yung nakita kong post sa isang Facebook page ng OLA Victims Community. Game. This is Barangay Secretary of Pasig. Tumawag ang Gonzales Law Office sa amin to request ng certificate to file action for small claims court case na ipapile nila sa'yo. Tawagan mo itong number na ito, number niyan, makapag-settle ka sa kanila kasi baka ma-issuehan namin to bukas. Tawagan mo muna yan, inform mo kami kung may agreement na kayo para ma-hold namin yung request nila. So, ito na, tumira na naman ng tres, panis. Tandaan nyo, no, kung talagang yung law office na ni legit o gumagawa ng legal na settlement diyan sa mga lending company, wala akong narinig na law office na tumawag doon sa barangay. Okay? Kung ito marireceive ninyo, tandaan ninyo, it's a form of harassment na magpapanggap sila na barangay secretary, magpapanggap silang law office. Tulad niyan, ako kasi, in my experience, no, kapag ka ang isang law firm o isang law office, pumasok o pinasok ng isang lending company, para humingi lamang yan ng mga magpagawa ng demand letter. Kung sakaling sila ay naging third-party collection sila para magpa-notaryo ng isang demand letter para ipadala doon sa nagkautang na hindi nakapagbayad. Parang experience ko doon sa demand letter. Hindi yung ganito klase. Alam niyo naman, di ba? Meron naman ng order ang Supreme Court na bawal ang mga lending companies. Ito naman, sinangkalan yung isang law office ng isang OLA. So, kung ano man yung OLA nito, lalong tumatagal, nagiging bobo. Yun lang po masasabi ko. Marami nang nagsasabi kahit na mga attorney, hindi nila pwedeng gawin basta-basta na maningil. Bure mo yung law office utusan mo nung online loan app, utusan mo yung isang law office na tumawag doon sa barangay. Kung tutusin, kung legal talaga yung kanilang ginagawang proseso ng pagpapautang at ng kanilang paniningil, pwede po silang pumunta sa bahay ng isang borrower. Bakit hindi nyo magawa? Tanong ko lang. Kasi, ang sagot, kayo mismo alam nyo na mali at hindi yan ang tamang proseso ng paniningil. Karamihan kasi sa mga, ako subukan ko naman na napuntahan ako sa bahay, tandaan ninyo, yun legal yung pamamaraan na yun. At least, pumunta sa bahay, nag-iwan ng demand letter, nag-iwan ng number. Hindi katulad nito, biruin mo, no? Hihingi ng certificate to file action yung goods sa yung law office na binanggit. Hindi naman siya residente ng barangay na yon. Paano siya i-entertain ng barangay? Pangalawa, isa silang korporasyon. May kakayahan na sila mag-file ng small claims gamit ang mga demand letter na pinadala kung sakasakaling hindi tumutugon yung kliyente doon sa kanilang mga demand letter na pinapadala, di ba? Tapos, kung hindi pa rin ubra, pagpunta sa bahay, hindi pa rin umubra, at hindi pa rin nag-ubra yung mga ilang demand letter na din. Yung sinasabi nilang law office, pwede na silang humingi ng tulong doon para yun yung mag-file o yung kanilang representative ng kanilang lending company, yung mag-file ng small claims case para doon sa korte. Kung tama, yung kanilang paningil. Kasi ito pa lang, nabiruin mo. At bukas ay ipapile nila sa'yo. Tawagan daw muna yung number na yon. Parang
parang isasangkahalan ka doon sa number na yun para kausapin mo. Ganon yung style nila. Parang tinakot ka nila na tumawag sa barangay, tapos tawagan mo yung number na yan. Kasi hindi kayo makontak. At kayo ngayon yung kukontak. It's a trap. Kasi pag kinausap nyo yan, puro mura aabutin nyo. Kasi dito pala, nagpanggap na isang law office doon yung tumawag sa barangay. Di ba, napakalinaw naman na yung pagpapanggap pa lang, alam mo na, niloloko ka na eh. Yung pagbigay ng number para raw mahinto, makapag-settle daw muna sa kanila. Makapag-settle sila, pumunta doon sa bahay ninyo, mas maganda. Kaya sabi siya, di ba, mas okay sa akin na pumupunta yung mga collector agents nila, yung mga field collector nila. Kasi mas mapag-uusapan yan kung sakasakay. At least, mai-explain ng totoo at hindi yung ganitong idadaan sa kung ano-ano na, kung ano may sasabihin na, pero tinawagan na, tatawagan ako, sakal tinawagan nyo ay number na iniwan ha, magte-text pa rin kayo doon sa number na yun na nag-message ng ganito, na i-inform mo yung barangay secretary na nakausap na niya. Diba? Ano nang pakialam secretary doon sa utang ng tao na yun doon sa lending company? Okay lang kung yung nagkautang is mismo residente rin nyo. Kunwari, kapitbahay nyo, isang barangay lang kayo, pumunta doon sa barangay dahil ayaw magbayad ng utang. Ganun. Tsaka kapapatawag ng lupon. Diba? Di nag-settle kayo dahil magkabarangay. Pero ito, tandaan ninyo yung mga ganitong klase, wag kayo nagpapaniwala sa mga ganitong klase ng mga text messages, mga email, mga kung ano-ano, mga may tawag, kasi it's a trap. Although, sabihin natin na yes, they are, they're using the identity theft o nagpapanggap sila na meron sila mga nilalapit ang mga law office. Pwede naman ireklamo to do sa PAOK if you are willing to file a complaint. Kung seryoso kayo, kung talagang gusto nyo makasuhan yung ganitong klase. Kasi problema, wala kasing online loan app na binigay kung ano siya. So example ko, eto nagpadala, si Mocha Mocha, kailangan nakalagay doon, naka-indicate sa baba. From Mocha Mocha Lending Company. Ba't lagi ko binabanggit si Mocha Mocha? Lagi ko siya nagiging example, no? Kasi syempre siya yung trending eh. Siya yung trending na loan app ngayon na talagang umabot na sa Senado. At number 1 kasi lagi ko ring naririnig nga dahil na-revoke na, nakabalik pa, di ba? Lakas eh. Yun lang sabi ko. Kaya in-example ko lang lagi si Mocha Mocha kasi lagi siya nakikita rin sa comment sections ng mga Facebook pages, okay? So yun, tandaan nyo ha, yung pagpapanggap nila ng ganyan na tinawagan doon si barangay secretary, meron na raw law office na tumawag doon sa barangay secretary, pagtapos mag-file siya ng certificate to file action para maiyak sa korte, maling proseso ng pagpasisingil sa inyo yun. Automatic kapag lending company, diretso small claims, hindi na kailangan tumawag pa sa barangay. Paulit-ulit tong mga ibang mga tawag dito, itong mga online lending apps na pananakot eh. Totoo lang, no? Hindi talaga maaari. Kahit na ako man, di ako pinuntahan nung meron akong utang sa isang lending company, hindi man nagpunta sa barangay, dumiretso sa bahay ko. Nag-iwan ng demand letter, ganun. Tapos kakausapin, hindi nyo pwede ibulgar kung kanino, maliban na lang doon sa tao na sa bahay namin, na kapag iwanan ng demand letter, yun ang tamang proseso. Tapos ako mismo, yung tumawag na doon sa iniwang number ng collector agent. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako na pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.